Isa magpagpalang araw po sa atin lahat. Ang inatas na bilang sa akin ay ang 25, 26, 27. Ito ang mga bilang na inatas sa akin upang sagutin, kaya atin itong sagutin ngayon. Ngayon naman ating sasagutin ang katanungan ng 25. Narito ang katanungan. Two air masses have the same humidity. Which of the following can't also be said about them? Narito ang mga pagpipilian. A. They have the same temperature. B. They have the same volume. C. Both have rain clouds. At D. None of these. At aking sagot sa 25 ay ang D. None of these. Bakit nga bang aking sagot ay ang letter D? Dahil walang nabanggit sa mga option ang tiyak naging totoo para sa dalawang air masses na may parehong humidity. Bakit nga ba hindi tama ang letter A? Sapagkat may parehong humidity, ang temperatura ng dalawang air masses ay maaring magkaiba. Ang air masses ay maaring magkaroon ng magkaibang temperatura, isang malamig at isa naman ay ang mainit, kahit pareho silang may humidity. Bakit naman mali ang letter B? Sapagkat ang volume ng air masses ay hindi kailangan magkapareho. Ang volume ay nakadepende sa iba't ibang factor tulad ng laki ng area at atmospheric condition, at hindi ito direktang konektado sa humidity. At ang C naman ay mali, sapagkat kahit may parehong mataas na humidity, hindi lahat ng air masses ay nagdadala ng ulan o rain clouds. Ang presensya ng ulan ay depende sa maraming factors tulad ng temperatura, presyon at iba pang atmospheric condition, hindi lang ang humidity. Ngayon ay dumako tayo sa bilang 26. Ang katanungan ay blank, I help you sir. At narito naman ng mga pagpipilian. Choices A, might. Choices B, could. Choices C, may I. Choices D, should. Ang aking tamang sagot sa 26 ay ang B na could. Bakit nga ba ang could? Dahil ito ay nagpapakita ng magkalang na alog o tanong, at ito rin ay isang modal na verb na kadalasang ginagamit para magtanong kung maaari kang magbigay ng tulong. Narito ang at kung ito naman ay gagamitin natin sa pangungusap ay could I help you sir, ay isang magalang na paraan ng pag-aalok ng tulong. Bakit mali ang letter A? Sapagkat ang might ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang posibilidad o isang bagay na hindi tiyak. Sa pangungusap na ito, hindi ito angkop dahil ang nais mong iparating ay isang magalang na alok ng tulong, at ang might ay mas ginagamit kapag pinag-uusapan ang posibilidad, hindi ang alok ng tulong. Halimbawa, it might rain late. At ang C naman ay ang mali. Dahil ang may kadalasang ginagamit upang magbigay ng pahintulot o magsabi ng posibilidad, ngunit hindi ito karaniwang ginagamit sa magalang na pag-alok, at ang may ay isang formal na paraan ng pagtatanong ng tulong at hindi ito natural na ginagamit sa pangungusap na I help you sir. Halimbawa, it might rain later. Ito ay isang posibilidad. At ang letter D naman ay mali. Ang should ay ginagamit upang magbigay ng mga rekomendasyon o upang magsabi ng mga nararapat na gawin. Hindi ito angkop sa kontekstong ito dahil hindi naman ito tumutukoy sa isang rekomendasyon o obligasyon na magtulong. Ngayon naman ay dumako tayo sa 27. Narito ang katanungan. What measure of central tendency can best describe the size of t-shirt commonly used by teenagers? Narito ang mga pagpipilian. A. Mean. B. Median. C. Mode. D. Both A and C.
At ang aking sagot sa 27 ay ang letter C, na kung saan ito ay ang mode. Bakit? Dahil ito ay ang pinakamadalas na lumalabas sa isang set ng data. Ang data ay may iba't ibang sukat ng t-shirt, halimbawa small, medium at large. Ang mode ay nagsasabi sa atin kung aling sukat ang pinakakaraniwang o pinakapopular sa mga kabataan. Bakit naman ang iba ay mali? Sapagkat ang mean ay ginagamit para sa numerical data. Ang sukat ng t-shirt na small, medium, large ay hindi numerical, kaya hindi ito ang maaaring i-add o i-divide. Bakit naman mali ang median? Dahil ang median ay gitnang halaga sa Number 28, tell her professor next time. A, she does. B, she. C, she with double I. D, she's. Pag sinabi natin she does, hindi ito angkop dahil hindi ito nagpapahiwatig ng aksyon sa hinaharap. Ginagamit ito sa mga pangungusap na nagpapahayag ng katotohanan o gawin. Pag sinabi natin din sa letter B na she, hindi rin ito angkop dahil kulang ito sa pandiwa na nagpapakita ng aksyon na gagawin. C, ang she ay may kontraksyon ng she will na angkop gamitin sa pangungusap na napapahiwatig ng aksyon sa hinaharap. At sa D naman, she's, ito ay kontraksyon ng she is o she has na hindi rin akma sa konteksto ng pangungusap. At ang tamang sagot dito ay letter C. She's with double I, ito po ay angkop na gamitin sa pangungusap na kung saan napapahiwatig sa aksyon sa mga tao o kung sino ang hinaharap. Number 29, wise people can blank with punctuation. A, cup in. B, cup up. C, cup. D, cup on. Pag sinabi natin sa letrang A, cup in, hindi ito karaniwang ginagamit. Ang cup ay kadalasan sinusundan ng with. Sa letrang B naman, cup up. Hindi rin ito angkop dahil walang karaniwang ginagamit ang cup up sa Ingles. Sa C naman, cup ay nanguhulugang harapin o malampasan ang isang problema o pagsubok. Ang cup ay kadalasan sinusundan ng with. Sa letrang D naman, cup on. Katulad ng cup in, hindi rin ito agma o karaniwang ginagamit sa Ingles. At ang tamang sagot dyan ay ang letrang C, cup on. Ay nanghulugan harapin o malampasan ang isang problema o pagsubok. Number 30, which enable the computer to communicate with other computers over the telephone. A, network. B, modern. C, internet. D, hypermedia. Sa letrang 8, pag sinabi natin network, ito ay isang grupo ng mga computer na konektado sa isa't isa. Sa letrang B naman, modern. Ito ay isang hardware na nagpapahintulot sa computer na makakonekta sa internet sa pamamagitan ng linya ng telepono. Sa C naman, internet. Ito ay malawak na network ng mga network sa ginagamit ng mga taong ang internet. Sa D naman, hypermedia. Ito ay isang multimedia na may hyperlink. At ang tamang sagot diyan ay ang C, internet, na may malawak na internet sa atin. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Monica Castor at ako ang pagpapaliwanag sa diagnostic exam ng 31 hanggang 33. So unang tanong, which of the following is expressed clearly, effectively, state the idea, and has no structural error? Choices: A, I learned that the distance of the sun from the earth was 19 million miles. B, I learned that the sun was 90 million miles from the earth.
And C, I learned that the sun is 90 million miles from the earth. And D, I learned that the earth and the sun are 90 million miles apart. So the correct answer is C. Why? Because it's used the present tense na is. Na in scientific facts, ang distance ng sun and earth ay hindi siya nababago. So pag A, mali kasi gumamit ito ng past tense na was, na ibig sabihin ay maaring magbago ang meaning nito. Same with the letter B, kasi ito ay gumamit ng was. Letter D, correct naman siya, ngunit mas tumpak lang talaga sa letter C. 32. Basically, the Philippines agrarian's reform is a question of blank. A. Lands distribution. B. Nepotism and corruption. C. Graft and corruption. And D. Environmental degradation. So, the correct answer is land distribution. Bakit? Kasi agrarian talk about the land distribution. Yung paghahati-hati ng mga lupain ng mga from the big landowner papunta sa mga mansasaka. So, nepotism and corruption, mali siya kasi yes, it's talk about the problem of government issue at okay naman siya, pero hindi lang talaga siya tugma sa problema ng agrarian. Same with the graft and corruption, government issue pa rin siya, and environmental degradation, it's talk about the environmental problem. So 33, I really object blank in a room where other people have to eat. So A, people smoking. B, two people smoke. C, two people to smoke. And D, two people smoking. The correct answer is two people smoking. Bakit? Kasi pagkatapos dapat ng object is may kasunod na two. Medyo correct naman yung A, people smoking. Pero mas tumpak at kompleto yung letter D, two people smoke. Mali kasi gumamit ng verb na smoke. Same with the letter C, people to smoke. Verb din yung ginamit niya. So, yun lang po. Hanggang dun lang. Two people smoking, mas correct siya kasi gumamit siya ng two kasi di ba pagkatapos ng object is two people smoking. Tapos gumamit pa siya ng hindi verbs na word which is smoking. That's all. Thank you. Ngayon naman, idumako tayo sa number 34. What is the exact date of Rizal's birth? Or what is the exact date of birth of Rizal? A. June 19, 1862. B. June 19, 1858. C. June 19, 1861. And letter D. June 19, 1860. Ang tamang kasagutan ay ang letter C. Ito ay June 19, 1861. This is the exact date of Rizal's birth. Para naman sa ibang choices, sa letter A, June 19, 1862, mali po ito dahil this is the date that the U.S. Congress passed an act prohibiting slavery and involuntary servitude in the U.S. territories. Ibig sabihin po, ito ay ang batas na ipinasa ng Kongreso na ang pagbabawal sa pang-aalipin at sa palitang paglilingkod sa isang tao. At para naman sa letter B, June 19, 1858, ito rin po ay hindi tamang kasagutan dahil mayroon itong ibang ang pangyayari na kung saan ito ay ang kaarawan ng isang British actor, theater producer at manager na si George Alexander o tinatawag natin Samson. At para naman sa letrang D, June 19, 1860, ito po ay a date prior to the American Civil War and the Emancipation Proclamation. Therefore, June 19, 1860, it is a normal calendar.
during a period when slavery was still legal in the United States. Ibig sabihin, ang petsang ito po ay normal na petsa ng pang-aalipin sa mga tao noong unang panahon sa bansang United States. Para sa susunod ay ang number 35. Given the following scores of 70, 95, 60, 80, and 100. What can you infer from the measures of variability that can be obtained from this? A. The population is very homogeneous. Letter B. The measures are very unstable. Letter C. The grades are very scattered. And letter D. The range of scores is a very reliable. Ang tamang kasagutan para sa numerong ito ay ang letter C. The grades are very scattered. Dahil kung ating mapapansin sa mga scores na ating makikita, ay makalat po ito, hindi ito magkapareho o hindi ito magkalapit. At para naman sa ibang choices, sa letter A, mali ang letter A, the population is very homogeneous dahil ang homogeneous, ito ay para sa mga bagay na halos magkapareho. Para naman sa letter B, the measures are very unstable. Mali ito dahil ang unstable ay hindi tamang paraan sa paglalarawan ng isang variability dahil kinakailangang mayroon itong klarong paliwanag o klarong resulta. At para naman sa letter D, the range of scores is very reliable. Mali rin po ito dahil hindi rito sinasabi ang buong detalye tungkol sa mga scores na ating nakikita. Next is number 36. Which of the following is a result of compressing file? A. The file is deleted. B. The file size smaller. Letter C. The 3 characters extension is hidden. And letter D. All file properties are lost. Ang tamang kasagutan para sa number 36 ay ang letter B, the file size smaller. Dahil kapag kinocompress natin ang isang file ay nababawasan ang laki o space ng isang file. At para naman sa ibang choices, letter A, the file is deleted. Mali ito dahil hindi nabubura ang isang file kapag kinocompress natin ito. Para naman sa letter C, the 3 characteristics extension is hidden. Mali rin ito dahil hindi natatago ang extension ng file kapag kinocompress ito. Para naman sa letter D, all file properties are lost. Mali ito dahil nananatili pa rin ang isang file kapag kinocompress natin ito at hindi ito nawawala o nalolos.